Magandang araw po Kuya Eric at sa lahat ng taga-subaybay sa iyong channel. Ako po si Samuel, taga Laguna. Ang kwentong aking ibabahagi ay kwento pa ng aking lolo noong siya ay nabubuhay pa. Ito ay tungkol sa isang matandang lalaki na nagngangalang Tatay Ignacio at sa kanyang alagang kalabaw. Masipag na magsasaka si Tata Ignacio. Palagi siyang inuupahan at ang kanyang kalabaw sa pag-aararo sa palayan ng kanyang mga kababaryo at mga taga-karatig baryo. Masayahing tao din siya, kaya naman marami siyang kaibigan. Mapabata o matanda man ay kanyang kinakaibigan. Matandang binata si Tata Ignacio. Ayon sa kwento ng mga matatanda, nabigo daw sa unang pag-ibig si Tata Ignacio. Labis itong nasaktan, kaya magmula noon ay hindi na ito sumubok pang magmahal. Mag-isa lang siyang namumuhay sa kanyang kubo na matatagpuan sa gitna ng bukid. Ang nasabing bukid ay minana niya sa kanyang mga magulang. Isang araw ay niyanig ang buong bayan ng San Carlos sa balitang may mga mangingisda daw na nakakita sa isang grupo ng mga aswang. Takot na takot ang mga ito nang makauwi sa kanilang baryo. Hati ang reaksyon ng mga tao sa kumalat na balita. May naniniwala at meron namang nag-aalangan. Dahil sa kumalat na balita, maraming bata ang hindi na magawang maglaro sa labas kapag gabi na. Nabalot ng takot ang buong bayan. Palaging naglilibot ang mga tanod upang makasigurado na nasa maayos na kalagayan ng mga residente. Wala pa namang nabibiktima sa kanilang lugar, kung kaya magagawa pa ng ibang kalalakihan ang tumambay at mag-inom sa labas ng kanilang mga bahay. Isang hapon, pagod na umuwi si Tata Ignacio. Malaking taniman ng palay ang inararo nila ng kanyang kalabaw. Hingal na hingal ang kanyang kalabaw, kaya idinaan muna niya ito sa tubugan nito malapit sa sapa. Pinakain din niya ito ng damo sa paborito nitong lugar na kinakainan, sa sabsaban kung saan ay maraming nakapaligid na puno. Malalago ang Bermuda grass na sadyang tumubo sa lugar na yon. Panatag ang loob na umuwi si Tata Ignacio. Alam niyang busog na ang kanyang alaga. Pagdating sa kanyang kubo ay nagningas na agad siya ng apoy para magsaing at makapagluto ng hapunan. Gusto niya maaga siyang matulog sa gabing yon dahil masakit ang kanyang buong katawan. Mag-aalas 10 ng gabi. Tulog na si Tata Ignacio. Wala siyang kamalay-malay na may malakas na kaluskos sa dingding ng kanyang kubo. Ang kaluskos ay tila nagngangalit na matulis na bagay na kumukuskus sa dingding. Subalit matalino si Tata Ignacio. Kahit kubo ang kanyang bahay, sinigurado niya na hindi basta-basta mapapasok ng sinuman. Makapal na tabla ang kanyang ginamit sa dingding nito. Maging ang bubong ay matibay. Bagamat kogo nang nasa ibabaw, kapag tinitignan mong mabuti, yero pala ang nasa ilalim nito. Siguradong lilikha muna ng ingay bago pa man may makatuklap nito kung sakali na may magtatangkang pumasok. Isang kadena naman ang ginawa niyang pansara sa pintuan. Idagdag pa ang malaking kahoy na nakaharang sa pinakapintuan. Walang kamalay-malay si Tata Ignacio na may mga bisita siyang malayang naglalakad sa labas ng kanyang bakuran. Naghahanap ng daan para pasukin siya. Samantala, sa kabilang dako naman, kung saan ay nagpahinga ang kalabaw ni Tata Ignacio, bigla itong tumayo mula sa pagkakahiga at nagwala ng maramdaman na parang may kakaiba siyang naaamoy sa paligid niya. Kung iisipin, hindi ito kalayuan sa kubo ng kanyang amo na si Tata Ignacio. Dangan nga lang at humihilik ito sa sobrang pagod.
kaya hindi nito naririnig ang malakas na unga ng kanyang kalabaw. Kinabukasan, habang nag-iinit pa ng tubig para sa kanyang kape, naisipan ni Tata Ignacio na bisitahin ang kanyang kalabaw. Kakabukas pa lang niya ng pintuan ng kubo nang bigla siyang natigilan. May mga bakas ng paa siyang nakita. Nang sundan niya ang mga bakas, nanlaki ang mga mata niya ng halos buong palibot ng kubo ay nagkalat ito. Napapaisip na napaupo sa kawawang upuan si Tata Ignacio. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari ng nagdaang gabi. Napabuntong hininga siya nang maalala na nakatulog nga pala siya ng maaga. May mga bisita pala siyang dumating. Marahil ay hindi niya na napansin ang mga katok at pagtawag nito dahil sa sobrang pagod niya. Inisip na lang niya na baka bumalik ng umaga ang mga ito. Naabutan niyang tulog pa rin ang kanyang alagang kalabaw. Nagtaka lang si Tata Ignacio dahil kapag ganong oras ay nanginginain na dapat ito. Nilapitan niya ang kalabaw at tinapik sa ulo nang bigla itong tumayo at akmang susugurin siya. Mabuti na lang at nakalayo kaagad siya. Inisip na lang ni Tata Ignacio na baka nasobrahan ng pag-araro nang nagdaang araw ang kanyang kalabaw, kaya masama ang pakiramdam nito. Mabuti na lang walang schedule lang pag-aararo silang mag-amo, kaya nag-relax muna si Tata Ignacio. Lumuwas siya sa baryo para naman makipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan at kababaryo. Wala siyang kamalay-malay na habang palayo siya ay sinusundan siya ng matalim na tingin ng kanyang kalabaw. Nang makarating sa baryo ay naabutan ni Tata Ignacio ang umpukan ng mga kababaryo niya. Dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito tungkol sa mga gumagalang mga aswang sa gabi. Putok daw ang balita sa bayan dahil sa pagsalakay ng mga aswang sa liblib na baryo na sakop ng kanilang bayan. May isang pamilya daw na pagkukopra ang hanap buhay, ang sinalakay na mismong koprahan kung saan natutulog ang isang mag-anak. Pinatay at kinain daw ang mga lamang loob nito. Maraming kababaihan at kabataan ang takot na takot. Sakto na namataan si Tata Ignacio ng kanilang kapitan. Tinawag siya nito sa umpukan at pinag-iingat lalo pa at mag-isa lang siya sa kanyang kubo. Hanggat maaari ay pinaluluwas muna ng kanyang mga kaibigan si Tata Ignacio. May mga nagboluntaryo na sa kanila umano ito tumuloy. Ngunit tumanggi si Tata Ignacio. Hindi niya kayang iwanan ng kanyang kalabaw. Dahil sa balitang nasagap, nagmamadali nang bumalik sa kanyang bahay si Tata Ignacio. Naisipan muna niyang silipin ang kanyang kalabaw. Naabutan niya itong mahimbing na natutulog sa pinagtalian niya dito. Napanatag ang loob ni Tata Ignacio kaya nagmamadali na siyang naglakad papunta sa kanyang kubo. Tatanggalin na sana niya ang tali ng pintuan nang bigla siyang natigilan. Nakakasigurado siyang may nagtangkang buksan ng pintuan. Sa tagal na niyang naninirahan sa lugar na yon, noon lang may sumubok na pasukin ang kanyang kubo. Lalo pa siyang natigilan nang makakita ng mga bagong bakas ng yapak sa bakuran niya. Naalala ni Tata Ignacio ang usap-usapan sa baryo tungkol sa mga aswang na gumagala sa gabi at nambibiktima. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, ay noon lang siya nakaramdam ng takot. Paano kung totoo nga ang balita? Hanggang sa naalala niya ulit ang mga kahinahinalang yapak sa kanyang bakuran. Nang siya ay magising ng nakaraang umaga, isinarado ng mabuti ni Tata Ignacio ang pinto ng kanyang kubo. Bawat sulok ng kubo ay tinignan niyang mabuti. Walang basta makakapasok sa loob ng hindi niya namamalayan. Subalit nang pumasok sa isipan niya ang kanyang kalabaw, iba yung takot at pag-aalala ang kanyang naramdaman. Sanay matulog si Tata Ignacio na bukas ang gasera sa kanyang dingding. Subalit sa pagkakataong yun ay
Mas pinili niyang patayin ng ilaw bago siya nahiga. Nakikiramdam siya sa paligid. Nakakatakot na ang nakakabinging katahimikan sa labas. Mag-aalas 12 na ng gabi nang tuluyan siyang igupo ng antok. Samantala, bitbit ang hasag kong sa kanila ay tawagin. Isang hugis gasera na may gasa sa loob. Pauwi na noon ang mag-amang sinamang Pablo at anak nitong si Mar. Galing sila sa ilog na namana ng malalaking hito. May malalaki ding hipon silang nahuli. Ipagbibili nila ito kinabukasan para makabili ng bigas. Habang nasa daan ay nakita nila ang kalabaw ni Tata Ignacio. Nakatayo ito patalikod sa kanila. Parang may tinitignan ito sa kakahuyan. Kabisado nila ang lugar na yon dahil palagi din naman silang napapadaan doon. Subalit ng mga sandaling yon, parang may kakaiba sa lugar na yon. Sinubukan ni Mang Pablo na lapitan ng kalabaw. Titignan niya kung ano ang dahilan ng pagtayo nito, dahil dapat tulog na ito sa mga oras na yon. Tinapik niya ang bandang pigi ng kalabaw. Ngunit hindi man lang ito natinag nang hindi rin gumalaw sa kinatatayuan nito. Maging si Mar na nakatayo sa di kalayuan ay nagtataka na rin. Hindi gumagalaw ang kalabaw kahit tinapik na ng kanyang ama. Dahan-dahang umikot si Mang Pablo papunta sa unahan ng kalabaw. Subalit pagkatuntong pa lang niya sa harapan nito ay mabilis siyang sinunggaban nito. Sa bilis ng pangyayari ay namalayan na lang ni Mar na nakahandusay na sa lupa ang kanyang ama. Tumakbo siya palapit ngunit napahinto din agad nang makitang wakwak ang tiyan ng kanyang ama. Sumigaw si Mar habang tinatawag ang ama. Galit na galit niyang sinugod ang kalabaw subalit nang lumingon ito sa kanya, nanlilisik ang mga mata nitong pulang-pula. Bakas pa ang dugo sa bibig ng kalabaw. Napaatras si Mar at mabilis na tumakbo papunta sa baryo. Malayo pa lang ay sumisigaw na si Mar, kaya nabulabog ang mga kababaryo niyang natutulog na. Nagkanya-kanyang tago ang mga kababaihan, kasama ang kanilang mga anak. Sinigurado na nakasarado ng mabuti ang kanilang mga bahay. Ang mga kalalakihan naman ay kinuha ang kanilang mga armas. Nagkagulo ang buong angkan ni Mar nang malaman na patay na si Mang Pablo. Sa pangunguna ni Kapitan Biboy, nauuna si Mar tinungo nilang kung saan naroon ang kalabaw at ang bangkay ng kanyang ama na si Mang Pablo. Pagdating sa pinangyarihan ay wala doon ang bangkay ni Mang Pablo. Tahimik naman na nakahiga ang kalabaw ni Tata Ignacio. Nagpabalik-balik si Mar. Hindi siya makapaniwala na nawawala ang bangkay ng ama. Lumakas ang bulungan ng mga kalalakihan sa paligid. Ilang sandali pa ay humahangos na dumating si Tata Ignacio. Pinasinungalingan niya ang bintang ng binatang si Mar laban sa kanyang alagang kalabaw. Sunod na dumating ang asawa ni Mang Pablo, ang ina ni Mar, kasama ang 3 niyang kapatid. Kinumpirma ng mga ito na hindi pa nga nakakauwi si Mang Pablo. Nilapitan ni Tata Ignacio ang kanyang alaga. Umangat ito ng ulo nang marinig ang kanyang boses. Nakita ng lahat ng naroon na maayos naman ang kalabaw. Walang bakas na kahit anong krimen. Umiiyak na sumisigaw si Mar. Sinabihan pa niya na aswang ang kalabaw. Napailing na lang ang ibang taong naroon dahil wala namang sapat na ebidensya na pinatay nga nito si Mang Pablo. Nag-uwian na ang lahat. Naiwan sa lugar si Tata Ignacio. Pinagmamasdan niyang mabuti ang kanyang kalabaw. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Tata Ignacio. Nawawala si Mang Pablo. Posible kaya na nasa baryo na nila ang mga aswang? Nangaligtig siya sa lamig ng gabi. Kaya naisipan na niyang umuwi. Sa kanyang pagtayo ay bigla siyang natigilan.
nang may mapansin na nakatayo sa di kalayuan sa kanya. Tinutukan niya ng flashlight ang nilalang. Subalit bigla itong nawala sa karimlan. Ilang araw na ang nakakaraan, hindi pa rin nakikita ang katawan ng nawawalang si Mang Pablo. May mga pulis na rin na naghahanap sa lahat ng sulok ng baryo, maging sa lugar kung saan nakatali ang kalabaw ni Tata Ignacio ay nagalugad na rin. Pero ni anino ng bangkay ay wala. Maraming espekulasyon sa bigla ang pagkawala ni Mang Pablo. May nagsasabi na baka sumama daw ito sa mga taong labas o di kaya naman ay ng babae at sumama ito sa lugar ng babae. Ang anak nitong si Mar ay nakatulala pa rin. Minsan sumisigaw at umiiyak na parabang na trauma. Magkaganon pa man ay palaging pinag-iingat ang mga residente maging sa buong bayan. Samantala, magmula ng gabing nangyari ang pagkawala ni Mang Pablo, naging mas maingat na si Tata Ignacio. Palihim din niyang minamanmana ng kanyang kalabaw. Kinausap niya ng masinsinan si Mar, ang anak ni Mang Pablo, na nagsasabi na aswang daw ang kanyang kalabaw. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Habang kinikwento ang mga nangyari sa pagitan ng kanyang ama at ng kalabaw, hindi naman siguro gumagawa ng kwento ang binata dahil sarili niyang ama ang sangkot at nawawala. Hindi kinikwento ni Tata Ignacio sa kahit na kanino ang mga bakas ng paa na nakita niya ng ilang beses sa mismong bakuran niya. Baka ano pa ang isipin ng mga tao at magkagulo pa. Tiyak na maaabala lang siya at ang kanyang kalabaw. Isang umaga, naalimpungatan si Tata Ignacio sa sigaw na nagmumula sa labas ng kanyang tarangkahan. Pupungas-pungas na tumayo at lumabas si Tata Ignacio para tignan kung sino ang kanyang bisita. Isang babaeng tansya niya ay nasa 40 ang edad ng nasa labas ng kanyang tarangkahan. Hindi niya kilala ang babae at noon lang niya ito nakita. Nang tanungin niya kung ano ang kailangan, naghahanap daw ito ng kalabaw na mabibili. May nakapagturo daw dito na may kalabaw siyang binibenta. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Tata Ignacio. Matalim tumingin ang babae at masyadong malikot ang mga mata habang kinakausap niya. Tumanggi si Tata Ignacio na binibenta niya ang kanyang kalabaw. Pinasadahan niya ng tingin ng babae. Nangingitim ang talukap ng mga mata nito. Namumutla at may masangsang na amoy. Nagpaalam si Tata Ignacio na may gagawin. Iniwanan na niya ang babae sa labas ng tarangkahan. Walang kamalay-malay si Tata Ignacio na dumiretso ang babae kung saan nakatali ang kanyang kalabaw. Lumipas pa ang mga araw, naging tuluyang misteryoso pa rin ang pagkawala ni Mang Pablo. Ilang buwan na ang lumipas, unti-unting nawala ang takot ng taong bayan. Hindi na nabalita ang may sinasalakay ang mga aswang na kinatatakutan ng lahat. Naging kampante ulit sila na maglakad sa gabi, kahit nag-iisa. Si Tata Ignacio naman ay patuloy pa rin sa kanyang dating mga ginagawa. Isinantabi niya ang mga kakaibang napapansin sa kanyang kalabaw. Katulad na lamang ng hindi na ito kumakain ng damong sariwa. Sa tuwing dadalhin niya ito sa paborito nitong kinakainan ng mga damo, hihiga lang ito pero hindi kumakain. Kaya nagtataka talaga si Tata Ignacio kung paano ito nananatiling malakas. Lalo pa at halos araw-araw silang nag-aararo sa mga palayan. Isang umagang-umaga ay naisipan ni Tata Ignacio na mamasyal sa bayan. May naubusan na siya ng mga mahahalagang kailangan sa bahay. Dahil maaga pa naman, naisipan ni Tata Ignacio na maglakad na lang. Mahal din kasi ang pamasahe sa tricycle.
May mga kakilala siyang tricycle driver na niyayaya siyang sumakay ngunit tumatanggi siya. Hanggang sa kalagitnaan ng paglalakad niya, may nakasalubong siyang isang grupo ng mga taong sa tingin niya ay mga Aita. May kasama ang mga itong batang maliliit. Naalala ni Tata Ignacio na malapit na pala ang Pasko. Kaya nagsibabaan na naman ang mga ito para mamilimos sa bayan. Nang mapatapat siya sa mga Aita ay huminto ang mga ito. May isang babaeng humarang sa kanya. May hawak itong isang tuta. Mataba at malago ang balahibo ng tuta. Inalok sa kanya ng babae na bilhin na lang daw niya ito kahit sa murang halaga. Pambili lang daw ng pagkain dahil gutom na ang mga kasama nitong bata. Inisip na lang niya ang kapakanan ng mga bata. Kaya humugot siya ng 200 kapalit ng tuta. Kumawag-kawag ang buntot ng tuta nang hawakan niya. Inayaan lang ni Tata Ignacio na nakawala ang tuta. Saktong walang bantay sa bahay niya kapag umaalis siya. Aliw na aliw si Tata Ignacio na nakipagharutan sa kanyang tuta. Biglang nakalabas ng tarangkahan ng tuta. Kaya hinabol niya ito. Hindi niya namalayan na napalayo na pala sila. Nagulat siya nang makitang nakatayo ang kanyang kalabaw. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya na mabalasik ang mukha nito. Habang nakatingin sa tuta na noon ay kakawag-kawag na naglalambing sa paanan ni Tata Ignacio. Dinampot ni Tata Ignacio ang tuta. Nagmamadali na siyang umuwi at napagdesisyonan na itatali na lang niya ito. Kinagabihan pinapasok ni Tata Ignacio sa loob ng kubo ang kanyang tuta. Kakaiba kasi ang pakiramdam niya. Bago siya natulog ay binisita muna niya ang kanyang kalabaw. Tahimik naman itong nakahiga kaya bumalik na siya sa kubo. Maghahating gabi ng kumahol ang tuta. Napabalikwas sa higaan si Tata Ignacio. Parang may naririnig siyang malakas na yabag sa labas ng kubo. Kinuha agad niya ang kanyang itak at dahan-dahang sumilip sa isang siwang ng dingding. Wala siyang makita na kahit ano dahil madilim sa labas. Bigla ding tumahimik ang paligid. Nawala bigla ang yabag na naririnig niya. Makalipas ang ilang sandali ay muling kumahol ng walang humpay ang tuta. Naisip ni Tata Ignacio na baka nadudumi ito, kaya pinakawalan niya ito. Binuksan niya bahagya ang pintuan, pero walang basta pwedeng makakapasok dahil may kadenang nakapagitan sa pinto. Hinintay ni Tata Ignacio na makabalik ang tuta. Nang biglang may narinig siyang iyak ng tuta. Sunod-sunod na iyak ng tuta na para bang hirap na hirap ito. Kinabahan siya at nagmamadaling kinuha ang kanyang itak. Bago pa niya mabuksan ang pintuan, may narinig na siyang papalayong yabag. Pagkabukas niya ng pintuan, halos panawan siya ng ulirat nang makitang wala ng buhay ang kanyang tuta. Wakwak ang katawan nito at kaunti lang ang natirang lamang loob. Hindi napigilan ni Tata Ignacio ang maduwal. Kasabay ng pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata sa awa sa kanyang alaga. Pumasok na si Tata Ignacio sa loob ng kubo. Ipapabukas na lang niya ang paglilibing sa tuta. Mapanganib sa labas dahil naisip niya na hindi gagawin ng ordinaryong tao o hayop ang kahindik-hindik na ginawa sa kanyang alaga. Kakabukas lang ni Tata Ignacio ng tarangkahan. Pawisan siya dahil sa paghuhukay ng pinaglibingan sa tuta. Dumating ang grupo ni Kapitan at mga tanod ng kanilang baryo. Napakunot noo si Tata Ignacio. Mukhang may mahalagang pakay ang mga ito sa kanya. Pinatuloy niya sa bakuran sina Kapitan. Nagulat siya nang ibalita ng mga ito na may isang buong pamilya daw na mga Aita ang natagpo ang patay sa bakanting lote, malapit sa bayan. Wakwak daw ang mga katawan nito.
maging ang mga puso ay nawawala. Hindi maintindihan ni Tata Ignacio kung bakit siya ang pinuntahan ng mga ito. May nakakita daw sa kanya sa kalsada na kausap ang grupo ng mga Aita. Nakita din daw ito na binili niya ang tuta ng mga Aita. Hindi makapagsalita si Tata Ignacio nang tanungin siya ng kapitan kung nasaan ang tuta na binili niya. Hindi makapaniwala ang grupo ni kapitan nang hukayin ni Tata Ignacio ang bagong libing na tuta. Kinakitaan na naman ng takot ang mga mata ng grupo ni kapitan. Ang karumal-dumal na pagpatay sa mga Aita ay patunay na mga aswang pa sa kanilang bayan. Mga aswang na humahanap lang ng tiyempo para makapangbiktima. Naging palaisipan sa grupo ni kapitan kung sino o ano ang pumatay sa tuta. Itinuring na karumal-dumal ang paraan ng pagpatay dito. 3 araw magmula ng pinatayang alagang tuta ni Tata Ignacio. Hindi na naging kampante pa si Tata Ignacio simula nang pinatayang kanyang tuta. Gusto niyang malaman kung ano o sino ang kriminal, kaya may nabuo siyang plano. Naisip niya kasi na baka sa susunod ay siya naman ang patayin nito. Magtatanghalian na noon. Kakaupo pa lang ni Tata Ignacio sa lilim ng isang puno. Inihahanda na niya ang kanyang pagkain. Sinulyapan niya ang kanyang kalabaw na itinali niya ang ilang di pa lang ang layo nito sa kanya. Nakarinig siya ng mga boses na paparating. Napangiti siya nang makita ang buntis na may-ari ng palayan na inararo niya. Si Aling Shoni. May dala itong Tupperware. Nakangiti niya rin itong binati. Inabot kay Tata Ignacio ang Tupperware na may lamang ulam. Sinabawang isda na may kasama na ring maraming kanin. Nagpasalamat si Tata Ignacio. Pinaupo niya ang mga ito sa nakatumbang katawan ng puno. Kasama ni Aling Shoni ang isang anak nitong babae. Habang nagkukwentuhan sila, ay biglang nag-alboruto ang kalabaw. Nagwawala ito habang nakatingin sa malaking tiyan ni Aling Shoni. Hindi makapaniwala si Tata Ignacio nang tumulo ang malagkit nitong laway. Nakaramdam ng takot ang mag-ina, kaya nagpaalam na agad ito kay Tata Ignacio. Nang makalayo na ang mag-ina, sakalang kumalma ang kanyang kalabaw. Dahil sa nakita ay nagkaroon ng hinala si Tata Ignacio. Bukod sa palihim na pag-iimbestiga tuwing gabi, ilang beses nang hindi niya naaabutan sa pinagtalian niya ang kanyang kalabaw. Subalit, nananahimik pa rin siya hanggat wala siyang matibay na ebidensya. Subalit habang lumilipas ang mga araw, tumitibay ang mga patunay na may kakaibang nangyayari sa kanyang kalabaw. Kapag kasama niya ito, palagi na siyang alerto at dumidistansya. Minsan na niya itong nahuling masama ang tingin sa kanya. Araw ng Sabado noon, abala sa pagsisiga ng tuyong dahon si Tata Ignacio nang biglang may nagsalita sa bandang likod niya. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala na nasa harapan niya ang kanyang pinsan na si Brando. Isa itong seaman kaya dekada na ang nakalipas nang huli silang magkita. Niyakap niya ng mahigpit ang pinsan pagkatapos ay pinapasok sa kanyang kubo. Hindi magkanda o gaga si Tata Ignacio sa pag-aasikaso sa pinsan. Natuntun daw siya nito sa tulong ng kapitan. Pagkatapos ibigay ang mga pasalubong sa kanya, ay nagyaya itong uminom. Naglabas ito ng imported na alak na labis na ikinatuwa ni Tata Ignacio. Bilang na bilang sa daliri niya na nakatikim siya ng imported na alak. Nagpaalam muna si Tata Ignacio sa pinsan niya na manghuhuli muna siya ng mapupulutan nila. Dahil maganda ang papalubog na araw, naisipan ni Brando na maglakad-lakad sa labas ng bakuran ni Tata Ignacio. Umihip ang malamig na hangin. Napasinghap si Brando. Iba pa rin talaga ang hanging sariwa.
Naglakad-lakad siya, nakita niya ang direksyon na pinuntahan ni Tata Ignacio. Kaya sinundan niya ito. Baka sakali na malapit lang ang ilog na pinuntahan ng pinsan niya. Sa kanyang paglalakad ay may nakita siyang kalabaw. Nakasuga ito sa ilalim ng malaki at may malagong mga dahon. May nakatayong babae sa harapan ng kalabaw. Nakatalikod ang babae na may mahabang buhok na nakalugay lang. Ang hinala ni Brando, ito ang may-ari, kaya parang kinakausap nito ang hayop. Halos 3 dipa ang layo ng daan sa kalabaw. Nagulat si Mang Brando. Nang pagtapat niya dito ay bigla itong nagwala. Inamo-amo naman ito ng babae. Napakunot noo si Mang Brando nang madaanan ng kanyang mga mata ang tila panlilisik ng mata ng kalabaw na noon ay nakatingin sa kanya. Umiling-iling si Mang Brando. Baka namamalikmata lang siya. Hindi man lang nag-aksayang lumingo ng babae. Biglang kinabahan si Mang Brando. Pabalik na siya sa kubo nang tawagin siya ni Tata Ignacio. Nalingunan niya ito na palapit sa kalabaw. Sinigawan niya ang pinsan na wag lalapit sa kalabaw. Natawa lang si Tata Ignacio. Sinabi nito na alaga niya ang kalabaw. Hinanap ng mata ni Mang Brando ang babaeng nakatayo sa harapan ng kalabaw. Ngunit bigla itong nawala bago pa niya nakita si Tata Ignacio. Masayang nagpaalam si Tata Ignacio sa kalabaw niya. Ngunit nang makalayo ay bakas ang malungkot nitong mga mata na para bang iiyak. Napansin naman agad ito ni Mang Brando. Kaya tinanong niya ang pinsan kung may problema ba. Umiling lang si Tata Ignacio. Nauna na itong naglakad kasunod niya si Mang Brando. Sa isipan ni Tata Ignacio nakalimutan pala niya ang panganib. Hindi niya ito nasabihan bago siya umalis na wag lalabas ng tarangkahan. Paano kung napahamak ang kanyang pinsan? Nagmamadali ng inihaw ni Tata Ignacio ang malaking hito na nahuli niya. Bago sila mag-inuman ay kumain muna silang magpinsan. Sinabihan niya si Mang Brando pagsapit ng dilim, kahit anong mangyari ay wag na wag itong lalabas ng tarangkahan. Hanggat maaari ay sa loob na ng kubo na lang. Nawirduhan si Mang Brando. Pansin niya ang pagkataranta ng pinsan. Para itong may tinatago at kinatatakutan. Kaya kinausap niya ito ng masinsinan. Hanggang sa maikwento ni Tata Ignacio ang lahat-lahat. Hindi makapaniwala si Mang Brando sa mga narinig mula kay Tata Ignacio. Parang may kung anong paglalaro sa kanyang isipan. Sa panahong yun ay nauuso pa ba ang mga aswang? Palihim siyang natawa. Baka nagkataon lang ang kwento ng pinsan niya sa mga nangyari. Sa mga taong sinasabi nitong namatay dahil sa aswang na pinaghihinalaan ng lahat. Nang sabihin niya dito na may nakita siyang babaeng nakatalikod na nakatayo sa harapan ng kalabaw, ay lalong nanlaki ang mga mata ni Tata Ignacio. Sino ang babaeng nakatayo sa harapan ng kanyang kalabaw? Ano ang kaugnayan nito sa mga nangyayari? Sunod-sunod na paglagok ng alak ang ginawa ni Tata Ignacio. Sinabihan siya ni Mang Brando na maghinay-hinay lang sa pag-inom subalit tila walang narinig si Tata Ignacio. Maraming gumugulo sa kanyang isipan. Hanggang sa tuluyan na siyang nalasing. Bago siya pumikit ay binilinan niya ulit ang pinsang si Brando na wag lalabas ng kubo. Dahil lasing na ang iba ang tumatakbo sa isipan ni Mang Brando. Malakas ang loob niya kahit noong mga bata pa sila ng pinsan niyang si Tata Ignacio. Sa tuwing maglalaro sila ng taguan, palagi niyang nahuhuli si Tata Ignacio. Malapit lang ang pinagtataguan nito dahil takot ito sa dilim. Samantalang kapag siya naman ang nagtatago, hindi siya mahanap-hanap nito dahil sa madilim na lugar talaga siya nagtatago. Napangiti si Mang Brando nang maalala ang masasayang panahon na pinagsamahan nila ng pinsan niya. Mag-aalas 11 na ng gabi nang magpasya siyang lumabas.
Gusto niyang mapatunayan kung totoo ba ang lahat ng kinuwento ni Tata Ignacio. Inubos niya muna ang laman ng bote bago lumabas. Isinarado niyang mabuti ang pintuan bago lumabas. Pasuray-suray na lumabas si Mang Brando sa kubo. Dala niya ang maliit na flashlight na nabili niya sa abroad. Sinalubong agad siya ng malamig na hanging panggabi. Nanunuot ang ginaw sa kanyang katawan. Kinuha niya ang sigarilyo sa bulsa ng jacket at lighter. Sinindihan niya ito at sunod-sunod na hit-hit buga ang kanyang ginawa. Papunta siya sa lugar kung saan nakatali ang kalabaw ng kanyang pinsan. Nakakatawang isipin na sa panahong yon ay nagpapaniwala pa ang mga tao sa mga aswang. Mga kwento lang yun noon ng matatanda para takutin ng mga bata. Ilang hakbang na lang ang layo mula sa kalabaw nang mapahinto sa paglalakad si Mang Brando. May naririnig siyang kaluskos sa bandang tagiliran niya. Nang kanya namang patamaan ng liwanag ng flashlight ay wala namang ibang tao doon. Sunod na inilawan niya ang kalabaw. Ganoon na lang ang pagkasindak niya nang makita na nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. May babaeng nakasakay sa likod nito. Nakayuko ang babae kaya hindi niya makita ang muka. Sinampal ni Mang Brando ang sarili para siguraduhin hindi siya nananaginip lang. Nawala ang pagkalasing ni Mang Brando nang mag-umpisa ng humakbang ang kalabaw na noon ay inilabas ang mahaba nitong dila. Kasunod ang pagbagsik ng muka nito at pagnagalit ng bibig. Ibinuka ng kalabaw ang bibig ng hatakin ng babae ang lubid na nakatali sa ilong nito. Kitang-kita ni Mang Brando ang malalaki at matutulis ng ngipin ng kalabaw. Pinalo ng malakas ng babae ang kalabaw. Kaya tumakbo ito ng mabilis na nagkakandara pa na rin tumakbo pabalik sa kubo si Mang Brando nang muli niyang lingunin ng kalabaw. Lalo pang natakot si Mang Brando dahil wala na sa likod ng kalabaw ang babae. Gustong sumigaw ni Mang Brando para humingi ng tulong sa kanyang pinsan. Subalit hindi niya magawang pinangunahan siya ng matinding takot. Hindi niya nakita ang malaking bato sa kanyang unahan, kaya natalisod siya at natumba. Nabitawan niya ang flashlight na dala. Dahil nakabukas ang flashlight, kitang-kita niya nang may lumapit ditong isang babae. Mahaba ang buhok nito na nakalugay. Nanlaki ang mga mata niya dahil ito ang babaeng nakita niya na nasa likod ng kalabaw. Dinampot nito ang flashlight. May nakita pa siyang isang babaeng aswang. Nakatayo ito malapit sa kalabaw na noon ay nanlilisik ang mga mata. Palapit na ng palapit sa kanya ang kalabaw at ang isang babaeng aswang. Kitang-kita na niya ang nakakatakot na mukha ng babae. Mahaba din ang kuko nito na siguradong kamatayan ang sasapitin niya sa oras na lumapat ito sa kanyang katawan. Bumuka ang bibig ng babae na isang dipa na lang ang layo sa kanya. Matatalim na ngipin ang nakita niya at inilabas din ng mahaba nitong dila. Ganon din ang isa pang aswang na babae. Siguradong lalapain na siya ng mga ito. Napapikit na lang si Mang Brando. Hinihintay na lang niya na sakmalin siya ng babaeng aswang at kalabaw. Subalit bigla siyang napadilat nang makarinig siya ng malakas na hiyaw ng babae at unga ng kalabaw. Magkasunod na bumagsak ang dalawa sa lupa. Isang malakas na tapik sa balikat ang nagpasigaw kay Mang Brando. Nakatayo sa harapan niya ang pinsang si Tata Ignacio. May hawak itong dalawang pana. Iling-iling ito na sinermonan siya. Wala pa rin daw siyang pagbabago sa katigasan ng kanyang ulo. Napaiyak ng malakas si Mang Brando. Kung wala ang kanyang pinsan, paniguradong gutay-gutay na ang kanyang katawan. Dumating na rin sina kapitan at mga tanod. Kilala daw ni Tata Ignacio ang pinsan niya. Alam niya na lalabas ito kahit binalaan na niya. Kaya bago sila nag-inuman, pinuntahan muna niya si kapitan. Matagal na rin niyang nahalata na may kakaiba sa kanyang kalabaw.
Gusto lang niya itong makita ng harapan. Nang ikwento ni Mang Brando na may babae siyang nakita sa harapan ng kalabaw, pagkatapos mag-ihaw ay sumaglit si Tata Ignacio sa kalabaw niya. Nang pumunta siya sa baryo para kausapin si Kapitan, nakasalubong na pala niya ang kababaryo niyang si Aling Norma. Matagal na siyang may duda dito dahil tuwing gabi ay umaalis ito ng bahay. Kasama nito ang pamangking babae. May mga pagkakataon na dumadaan ang mga ito sa labas ng tarangkahan. Nang unang araw na nakita niya ang mga bakas ng paa sa bakuran niya, alam na niya na bakas ng paa ng kalabaw yung ibang yapak. Nakitaan niya ng kagat sa liig ang kanyang kalabaw bago nagbago ang ugali nito. Si Aling Norma ang gumawa nun o di kaya ang kasama nito sa bahay na pamangkin. Ito rin ang nagbibigay ng karne ng mga hayop sa kanyang alaga. Kung kaya hindi na nanginginain ng damo ang kanyang kalabaw. Hinintay lang ni Tata Ignacio ang tamang tiyempo para maaktuhan si Aling Norma at ang pamangkin nito, ganon din ang kanyang kalabaw. Nagkagulo ang taong baryo nang makita ang katawan ni Aling Norma sa anyong aswang. Bago magbukang liwayway ay bumalik sa pagiging anyong tao ang katawan nito. Lumapit si Tata Ignacio sa alaga niyang kalabaw. Iniyakan niya ito ng husto. Matagal na niyang alaga ito. Para na niyang kapatid. Batig niyang biktima lang ni Aling Norma ang alaga niya. Kaya bago ito sunugin at si Aling Norma, ay nagpaalam siya at nagpasalamat sa mga tulong na ginawa sa kanya ng alaga niyang kalabaw. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Aling Norma. Wala na doon ang pamangkin nito na pinaghihinalaan ding aswang. Nakatakas na ang pamangkin nito. Natagpuan sa kusina ang mga buto na pinaghihinalaang kay Mang Pablo. Nagsagawa pa ng malawakang imbestigasyon ng mga pulis kung may kinalaman ba sina Aling Norma sa mga nangyayaring patayan sa bayan. Masayang nagpaalam si Mang Brando sa kanyang pinsang si Tata Ignacio. Babalik na siya sa barko. Iniwanan niya ng sapat na halaga ang pinsan para makapag-umpisa ito ng sariling negosyo sa bayan.